Ayan, sige po. Good morning po uli sa ating lahat. Kamusta po kayo? Sige po, tayo muna ay mag-pray. Hingi tayo ng basbas sa Panginoon. Let us pray, Lord. Salamat po muli sa pagkataon na kami po sama-sama upang mag-aaral lang yung salita. Samahan niyo po kami, Panginoon. Kayo po ang magpaliwanag, ang banal na Espiritu ang manguna. Maunawaan namin, Panginoon, ang mga salita aming pag-aaralan. Samahan niyo po kami, Panginoon. Kayo po ang maging speaker namin ngayong umaga. Kayo po ang humipo sa bawat taong nakikinig, Panginoon. Kayo po ang magpala, patuloy na maunawaan namin ang mensahe ngayong umaga. At sa gayong, Panginoon, ay patuloy kaming lumago sa inyo po, Panginoon. Salamat po. I just pray. Amen. Alright, so ang ating pong pag-aaralan ay nasa series tayo ng discipleship. Yan. So, maliwanag po sa atin kung ano po ang discipleship. Ano po ang ibig sabihin? Follower. No? In the simplest way, a follower. No? Ang pinakamadaling paliwanag ay tagasunod. Di ba? Kaya nga ang tawag sa atin ni Christian. Tama ba? Pag idol mo si Nora, ang tawag sa'yo? Pag ikaw ay tagasunod ni Sharon, ni Ate Sharon, anong tawag sa'yo? Hindi. Ang sa tawag doon, balut. Balutin mo ako, ano? Ayan. Sige po, ano? Siguro, karamihan sa atin naman ay gustong lumago sa pananampalataya sa Panginoon. Tama po ba? No, paano ba natin malalaman na isang Kristiyano ay lumalago? Namumunga. So bago ka mamunga, mangungugat ka muna. Dapat may ugat. May varicose. Hindi. Yan. So yun ang palatandaan na ikaw ay growing, no? At isa sa pinaka magandang makita sa iyo ay marami kang bunga at nagdi-disciple ka rin. Kasi yun ang purpose natin, di ba? Go and make disciples. Kumusta ang ating mga disciples? Nawala na. Yan. So yun ang natin. No? Ano ba ang magiging impact kapag tayo lahat ay handang matuto or sumunod sa Panginoon? No? Ano ba ang kanyang results? Halimbawa, kasi sabi di ba dapat tayo ay nagdi-disciple. So ibig sabihin, pag sinabing ng Panginoon, ito po ay command, no? Ito po ay pag sinabi doon sa Matthew 28, ito pa ay utos, no? So pag hindi natin ginagawa, no, hindi tayo sumusunod sa utos ng Panginoon. Di ba ang sabi ni James, do not merely listen to the word. Huwag lang tayong tagapakinig. So deceive yourself. But do what it says. Dapat marunong tayong gumawa or sundin ang kanyang mga utos, no? Ito pa hindi suggestion, ito pa ay utos o command na dapat natin sinusunod. So, ibig sabihin, kapag tayo ay sinasabi nating tayo follower ni Kristo, dapat nagiging kamukhaan natin siya. Diba, lahat ng sinusundan natin, ginagaya natin, paano magsalita, paano magdamit. Diba? Naalala ko dati, sa probinsya, pag ang kadalasan idolo doon si Fernando po. Di ba? Minsan si Robin Padilla. Kaya maraming mga siga sa kalsada eh. Di ba? Ayan. So bilang disipulo ni Kristo, dapat ganun tayo, no? Be more like Him. So paano ba natin magagaya siya? Of course, kailangan natin ng someone na magtuturo sa atin. Kasi ang Panginoon, nung nandito siya sa lupa, nagdisipulo siya eh. Nagdisciple siya eh. Tama ba?
So ano ang magiging impact, no? Ano ba magiging impact kapag tayo ay nag-undergo? So standard 'yon or kailangan or inutos ng Panginoon that every church dapat may discipleship program. So pag walang discipleship program ang isang church, hindi siya church. Kasi nga, yan ay utos ng Panginoon. Sabi rin yan, di ba? Ang title po natin ng pag-usapan ngayong umaga, The Impact of Being Discipled. The Impact of Being Discipled. So, anong mangyayari o anong magiging results kapag isang Kristiyano ay dumaan sa ganitong kaparaanan? Di ba? Ano ang magiging resulta? O bakit mahalaga na mayroong dapat nagtuturo sa inyo or mayroong discipler? Di ba? Kasi nga, kapag bago kang Kristiyano, hindi ka, walang nagdi-disciple sa inyo, mahirap. Di ba? Walang someone na nagtatanong sa iyo, o kumusta ka? Di ba? Nakapag-devotion ka ba ngayong umaga? Yan. Nakapag-devotion ka ba sa loob ng isang linggo? Someone na accountable sa iyo. So that's discipler. Mayroong nangungumusta, kumusta ka, nakapagbasa ka ba ng salita ng Panginoon, nakapag-devotions ka ba? Mayroon bang ganun sa inyo? Wala. Or inayawan ka na. Alright. So, ayusin natin uli yun. Di ba? Dapat ang standard natin, ang YP, ano dapat siya? Ang magdi-disciple sa youth. So, balikan nyo yung mga ano nyo, mga disciple nyo o discipler. Di ba? Check nyo. So, ang resulta niyan, ano bang magiging impact? No? What is the impact if every Christian is discipled? No? Maunawaan natin, maunawaan natin yung kahalagahan ng pagiging disciple ni Kristo. Kasi pinapaliwanag na ganito pala, no? One is we understand the value of being a disciple of Christ. Yung pong binasa natin kanina sa Luke 9:62. Sabi riyan, Jesus replied, "No one has put his hand to a plow and looks back, is fit for the service of the kingdom of God." Ibig sabihin, kapag tayo ay, sabi natin, tayo follower ni Christ, tapos tumitingin tayo sa likuran, ibig sabihin, hindi ka nakadiretso ng tingin, hindi ka nakapokus kay Christ. Ang description ng Bible is not fit in the kingdom of God's service. Ano ibig sabihin not fit? Hindi siya pwede na maglingkod kapag mayroon siyang doubt. Mayroon siyang pag-alinglangan. Di ba, ganon din sa trabaho pag nag-umpisa ka, mayroon kang hinihing mga requirements. Sa medical, lalo. Dapat fit to work. Mayroon kang ID. Sa tawag doon sa fast food chain, ganon. Mayroong ID na fit to work ka. The expression of not fit for the kingdom is not referred to salvation. So, hindi ibig sabihin ito ay tumutukoy sa kaligtasan. Ito ay tumutukoy sa paglilingkod sa Panginoon. Tama ba? Ito po ay hindi po ay question ng entrance or papasok sa kingdom of God, but it is a question for service. Paano ka maglilingkod sa Panginoon? Kasi sabi nga, may mga hindrances sa ating paglilingkod. Di ba? Our fitness for entering the kingdom of God is in the person and work of the Lord Jesus Christ. Yung pong pagpasok sa kaharian ng Diyos, yan po ay gawain ng Panginoong Hesus.
But the thing is, yung paglilingkod natin, di ba? Mayroon tayong mga common hindrances sa mga paglilingkod natin. Maaring conflict sa work. Yan, kaya nagpasalamat si Ate Ina na sinagot ang kanyang panalangin na walang pasok ng Sabado Neng. Yan, wow! Di ba? Makapaglingkod, makasama sa gawain. Minsan, yung ating material comfort. Buti na lang wala tayong pera, no? Alright, sometimes, family, no? Conflict. Sa schedule ng pamilya, friends, ayaw ng nanay at saka tatay. Di ba kasi nga, sinusunod mo yung tatay mo pag sinabi ng tatay mo. Kaya nga, ayon sa survey, mas madaming nasasama niya yung pamilya niya kapag nauna yung tatay. Kasi pag hindi ka sumunod, pakagalitan ka eh. Napiper siya. Di ba? So, kaya lang ang nangyayari kasi, ang nauna nanay lagi eh. Minsan anak. Di ba? Pero the key is, dapat ang tatay, no? Yan. So, dapat sa paglilingkod natin, walang pag-aalinlangan. Kasi pag, di ba, yung binanggit kanina doon sa, sa 59, di ba? Balikan natin yung Luke 9:59. Ano sabi ron? Yung binasa natin, Luke 9:59, he said to another man, "Follow me." Sabi ng Panginoon. But that man replied, "Lord, let me first go and bury my father." So daming dahilan na ayaw sumunod kay Kristo. Ang sunod na rason sa 60, Jesus said to him, "Let the dead bury his own dead, but you go and proclaim the kingdom of God." Ang sabi sa 61, still another said, "I will follow you, Lord, but first, let me go back and say goodbye to my family." So maraming dahilan na paraan. Yeah? There's always a reason not to follow Jesus. Diba? It may be dahil hindi tayo komportable. Diba? Pero yung mga taong ginamit ng Panginoon na walang pag-alinlangan na sumunod kay Kristo, sila yung mga ginagamit ng Panginoon mightily. Di ba? Ang sabi ron sa Philippians 3, verse 13, "Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead." Ang sabi, nakalimutan ko yung mga nakaraan. Kasi sometimes yan ang nagpapabigat sa atin eh, yung mga hangover natin, no? Mga excess baggage. May dala-dala tayong mga baggage sa ating katawan. Sakit, no? Mga karanasan na nagpapabigat sa atin para magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Di ba? May galit. So, yun yung mga bagay. Pero ang sabi ni Paul, dapat iwanan natin yan. Kasi yan ay Kristiyano ka, dapat ang tinitingnan mo ang Panginoon. Ang sabi sa 14, I press toward the goal. Ano bang goal natin? The prize of upward call of God in Christ Jesus. So, mayroong tayong calling na dapat i-fulfill. So, ang calling natin ay magiging disipulo ni Kristo, tagasunod ni Kristo. Any hindrances dapat ay pinaglalabanan natin yan. Ino-overcome dapat natin yan. Di ba? Dapat ang priority natin ay ang ating Panginoon. Tama ba? Naalala niyo yung kanta natin kanina? Ano yung kanta natin kanina? I have decided to follow Jesus. I have decided
to follow Jesus. Ano nga yung chant sunod? No turning back. Ang Kristiyano ay hindi umaatras. No turning back. Alam mo yung kantang yun, mayroon po siyang istorya. Sa pong Kristiyano na Indian, ang pangalan niya ay Noksing. Si Noksing ay tunay na Kristiyano, no? Siya po ay isang nasa tribu ng Garo tribe. Siya po ay na-convert ng isang missionary doon sa India. Nagalit yung kanyang pinuno ng tribe, no? Yung kanyang chief, tininakot siya na patayin ang kanyang pamilya kapag hindi niya denounce yung kanyang pananampalataya kay Jesus Christ. So ang ginawa ni Noksing, sabi in order nung chief village chief doon sa kanilang lugar na pag hindi mo dinenounce ang iyong pananampalataya, papatayin ko ang iyong asawa. Pinatay kasi ayaw dinenounce niya. Yun yung kanta na sinabi niya habang pinapatay ng chief yung asawa niya. I have decided to follow Jesus. Yun ang kinakanta niya habang pinapatay niyang asawa. Sumunod, yung kanyang anak naman. Pag hindi mo dinenounce ang iyong pananampalataya, papatayin ko yung mga anak mo. Ganon din ang ginawa niya. Habang pinapatay yung kanyang anak, kumanta ulit siya. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. So ganun kabigat, mga kapatid, yung pagsunod kay Kristo. Ganun kabigat. Pag sinabi natin follower ka ni Christ, ganun kabigat. Di ba? Na handa ka magsakripisyo kahit buhay mo. At karamihan halos ng misyonary ganun. Mga misyonary pinapatay sa field. So, paano ba natin masusukat? Ako ba ay follower ni Christ? Handa ko ba ialay ang aking buhay? When there's a time na I have to choose between life and death, alin ang pipiliin ko? That is what you call a follower of Christ. Tayo ba, pag konting masabi, ayaw ko na? Di ba? Hindi na ako maglilingkod sa Panginoon. Wala pa yan sa katiting kapatid. Ang nararanasan natin. Sinuksing, isang Indiano na tagasunod ni Kristo. Alam niya ang mangyayari. Kaya hindi siya dinenounce niya ang kanyang faith sa Panginoon kasi alam niya makikita sila uli ng kanyang family. Di ba? Huwag natin ipagpalit, no? Yung pananampalataya natin sa Panginoon. Ang ating mga nauna sa ating Kristiyano, yung mga disciples, sila'y pinatay. Hinati. Hinang sa cross. Hinang ng patiwarik. That's what you call, mga kapatid, follower of Christ. Nagtaka yung village chief sa kanilang tribo, bakit ganun sinuksing, no? Ano yung pananampalataya niya. So, naging curious yung village chief, and eventually, na-convert siya into Christianity.
At lahat ng village nila ay na-convert. Dahil doon sa pinakita ng isang Indiano ng kanyang pananampalataya. Naging curious yung village sheep. You can research that in the internet. Nandiyan po yung story niyang, search nyo lang, I have decided to follow Jesus. The background of that song. Of course, Indiano yung salita, yung kinanta niya, kaya lang kinumbert nila into English. I have decided no turning back. Dapat ang paglilingkod natin, no turning back sa Panginoon. Discipleship is not just a one-time decision, but a daily choice to follow Christ. Magagawa mo lang yan pag connected ka sa Panginoon. Di ba? Kaya pagdating sa sa gawain ng Panginoon, ano dapat yan eh? No question asked. Go. Go dapat. Lalo na pag kaluluwa ang usapan, soul winning. Yan po kasi ay top na ipinaka paramount na utos ng Panginoon. Ang sabi doon, binasa natin kanina sa John 15 verse 5, I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruits. Apart from me, you can do nothing. That decisions, ninuksing na he chose Christ, he chose his faith in Christ kahit na gano'n ang nangyari sa kanya. It is because naunawaan niya kung sino ang kanyang tagapagligtas. At maraming mga pangyayari sa iba't ibang lugar na gano'n, no? Na they have to choose between death and life. Kailangan mamili. Dito na lang, pasalamat tayo sa Panginoon na maluwag sa atin. Pero sa ibang bansa po, pag nahuli po kayo, patay po kayo. Dito naman, kung saan maluwag, kukunti naman yung nagsisimba. Baliktad naman. Di ba? Ang pagiging disciple ng Panginoon ay, kumbaga, nandiyan na, binigay na sa atin lahat ng pangangailangan natin. Di ba? Para mamuhay ng maayos. Di ba? Ang sabi sa Biblia, sa 2 Peter 1 verse 3, 2 Peter 1 verse 3, ang sabi po riyan, ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging makadiyos sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya nang tumawag sa atin sa Kanyang sariling kaluwalhatian at kabutihan. So lahat ng kailangan natin para sumunod sa Kanya, ibinigay na ng Panginoon para makapamuhay, sabi diyan, na magiging banal or makadiyos. Ang atin na lang ay kung susunod ba tayo. Ano pa ba ang gusto natin? Lahat ibinigay. Ang pagtuturo, Sunday school. Di ba? Everything, ang sabi dyan, ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan, lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay para makapamuhay tayo ng pagiging makadiyos. Lahat na ibinigay sa atin para matuto tayo. Tama ba? Ano na lang kulang? Pagsunod. Tama ba? Discipleship is a lifelong journey. It's a process. Di ba? Siniskas ni Pastor Cesar. It's just a process. Following Jesus and growing in the relation with Him, it is a process that requires commitment. Diniscuss din ni Kuya Ernest yun lang last week.
Ano pa ang kailangan nyo para magiging maayos na tagasunod ni Kristo? Commitment, discipline, and willingness to learn and be transformed by the Holy Spirit. Yung bang ginawa ni Noxing ay yun ay commitment sa Panginoon? Kumusta ang ating mga commitment sa ating mga ministry sa Panginoon? Di ba? The first step of process of salvation is, the first step of discipleship is salvation. We must believe in Jesus Christ. Sabi sa 1 Timothy 2, verse 4, who want all men to come, to be saved and come into the knowledge of the truth. Ang gusto ng Panginoon na maligtas lahat. Di ba? Pero lagi natin sinasabi, mayroong part tayong gagawin. Kumusta? Yung lagi natin sinasabi, yung family mo. Nakakapag-abot ka ba sa kanya ng ang sagot? Tuklasin. Kasi mahalaga po na ligtas ang ating family. Yun ang gusto ng Panginoon, who wants all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Di ba? Yun ang ano natin, ang assignment natin. Tayo ligtas, pero yung family natin. Di ba? Dapat mabahagiin na din natin sila. That's salvation, no? At habang ikaw ay lumalago sa Panginoon, ikaw ay nagsishare ng salita ng Panginoon. Mayroong pagsunod na sinasabi. Another aspect of discipleship is obedience. John 14 verse 15. John 14 verse 15. If you love me, you will obey my commandment or what I have commanded. Yan ay pagpapakita ng pagmamahal sa Panginoon. Marunong tayo sumunod sa Kanya. May pagtitiwala tayo sa Kanya. Always natin ina-acknowledge siya. Always natin sinusunod ang Kanyang kalooban. Tama ba? Discipleship also involves serving others. John 15 verse 13, yung binasa natin kanina. Di ba? We learn to serve others. Ano yung sabi sa John 15:13? Greater love has no one than this, that He lays down His life for us, for His friends. Inalay ang buhay sa iba. Kaya ba natin yon? Hello? Kaya ba natin ialay ang buhay sa iba? Bahala ka dyan. You see? Dahil mahal natin ang Panginoon. You know, you cannot give yourself or love sa iba kapag hindi mo mahal ang Panginoon. Tama ba? Kasi hindi mo ma-experience yung pag-ibig ng Panginoon, hindi mo rin yun masishare sa iba. Di ba? Ang sabi ron sa Matthew 25:35. Ano yung istorya niyan? Yan po ay judgment to the nations. Yung dulong bahaging part ng Matthew 25, no? Tinanong yung dulong bahagi, no, ng Panginoon, no?
tinanong siya, Panginoon, kailan ka namin pinakain? Kailan ka namin pinaglilingkuran? Ang sagot ng Panginoon, ang sabi doon sa 35, For I was hungry, and you give me something to eat. I was thirsty, and you give me something to drink. I was a stranger, and you invited me in. So yung mga bagay na tinutulong natin sa kapwa natin, yan ay tinutulong natin sa Panginoon. Di ba? Ang sabi doon sa 36, I needed clothes, you clothed me, I was sick, and you look after me, I was in prison, and you came to visit me. Nakapag-visit na ba kayo in prison? Minsan kasi nangyayari, pag pumunta tayo sa prison, parang takot tayo, mamadamay tayo. Di ba? Takot tayo eh. Yan. Sa 37, then the righteous will answer him, Lord, when did we see you hungry and feed you as thirsty and give you something to drink? Sa 58, sumagot ang Panginoon, we did see you, strangers bite you, needing clothes, and you clothes you. 39, we did see you sick in prison, and you go to visited you. Sa 40, the king replied, I tell you the truth, whatever you did for one of the least of these brothers of mine, you did it for me. Brothers of mine. In the context po sa mga Hudyo po kasi ang ano dito eh, sinabi niyang brothers. Di ba sabi ng pangako ng Panginoon kay Abraham? Anong pangako ng Panginoon kay Abraham? I will bless those who bless you. Yung ibig sabihin nun, kapag tayo ay gumawa ng kabutihan, lalo sa mga Hudyo, ay pagpapalain tayo ng Panginoon. Kailan ba tayo gumawa ng kabutihan sa mga Hudyo? Meron kayo naalala na event? Na tinulungan ng Pinoy ang mga Hudyo? During the World War and the Holocaust, di ba? Na, ano matawag doon? Yung mga refugee. Tinulungan sila ng Philippines. Kaya tayo binigyan ng pagkakataon na makilala ang Panginoon. Pinagpala tayo. Pinagpala ang Pilipinas. Marami lang korap. Sabi nga nila, mayaman ang Pilipinas. Marami lang korap. Tama ba? Trilyon ang ninakaw. Eh kung nilagay yun sa pre-education, di ba? Sa education. Alam niyo, at ito mabigat, ilang classroom lang nagawa? 22. Naging busy sa pangungurakot. Mabigat. Kawawa ang Pilipino. Naghihirap. Tama ba? Nakakainis. Di ba? Alright. Pangatlo, the results of being disciple. Ano maging resulta? Ang sabi doon sa binasa natin sa John 15 verse 8, this is to my Father's glory. John 15:8. 15:8. This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing you are my disciples. So, ang palatandaan pala ang resulta ng pagiging disciples or na-discipled ka ay sinasabi sa John 15 verse 8. Yan. This is to my Father's glory that you bear much fruits, showing yourselves to be my disciples. Kapag na-disciple ka, mayroon ka dapat fruits.
Ano ibig sabihin ng fruits? Bunga, resulta ng pagiging disciple mo. Anong resulta ng pagiging disciple mo? Yun yung sinasabi sa Galatians 5:22. But the fruits of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Dapat yan ay nakakita sa buhay mo. Yan ay natural na result na pagiging disciple o tagasunod ni Kristo. Results. Fruits. Yung fruits na sinasabi dyan sa original translation niya ay results. Fruit of the Holy Spirit. Fruit of the Spirit. It is a result of fully surrendered to God and obedient to His Word. Yan ang prutas na hindi mo pwedeng pikiin. Sabi natin, pakitang tao. Dahil hindi yan napipeke. Yan ay natural na lumalabas sa atin. Kapag tayo ay punong-puno ng banal na Espiritu. Nagwo-work sa atin ang Espiritu. So when we talk about the fruit of disciples, we're talking about the natural results of following Christ and being filled with the Holy Spirit as we abide in Christ every day. Di ba? Allow the Holy Spirit to work in us. Mangusap sa atin. We begin to bear fruits. Natuto kang magmahal sa iba. Hindi yun sa opposite sex, ha? Sa kapatiran. Di ba? Mayroon kang kapayapaan. Mayroon kang pagtsatsaga sa bawat isa. Mayroon kang pagpapasensya. Pagpasensyahan mo na, talagang ganun yan eh. Di ba? Kahit na inis ka na, gusto mo nang sumabog, nagpipigil ka. O pinipigilan ka ng banal na Espiritu. Di ba? Kasi alam mong nasa iyo ang Diyos. Mayroong self-control. Mayroon ka bang self-control? Di ba? That's the fruit of the Holy Spirit. So bakit may mga Kristiyano na hindi namumunga o wala nito? Ano sa tingin nyo? Why have other Christian did not produce fruits? Alright? Bakit kaya? Tingnan natin yung istorya doon sa yung mga dawagan, yung istorya ng the good soil, no? Matthew 13:23. Naalala mo yung istorya na to? Naghagis ng Panginoon ng binhi. Sabi riyan, but he who receives seeds on the good ground, who have ears the word and understand it, indeed bear fruits and produce some 100-fold, some 30, and some 60, and some 30. So bakit yung nangyari doon sa iba, yung napunta sa matigas, hindi namunga? Napunta sa dawagan, hindi rin namunga. But, yung napunta sa good ground, bakit siya namunga? Anong reason? Dahil mataba ang lupa. Ayan yung naka-highlights na unawaan. Na understand it. Di ba? So, hindi lang nakikinig ka, but yung naunawaan mo. Magkaiba yun, no? Naintindihan mo. The same story, magkaiba lang yung translation na ginamit niya. Tingnan niyo po, Mark 4:20. But
these are the ones sown on good ground, those who are hear the word, accept it, and bear fruits, and some 30-fold, and some 60, and some hundreds. Nakuha niyo yung proseso? Yung una, naintindihan. Definitely, pag hindi mo naintindihan, hindi mo yan tatanggapin. You will not accept it. Tama ba? So sa Ebanghelyo, Gospel po kasi ang tinutukoy dito, yung pagtatanim. Sa pagpapaliwanag sa Ebanghelyo, dapat naintindihan para niya tanggapin. Kasi hindi niya tanggapin yung kapag hindi niya naunawaan. Di ba? Ang sabi doon, comprehend. It talks about mentally. No? Mentally grasp, comprehend. Yung accept naman, receive open arms. Welcome, embrace it. Welcome it. Yun ang ibig sabihin dyan, accept it. In-embrace niya, naintindihan niya na kailangan niya ang Panginoon. Siya ay makasalanan at kailangan niya ng tagapagligtas. The same story, but ibang word din ang ginamit. Luke 8:15. But the one that fell on the good grounds are those who, having heard the word with noble and good heart, keep it and bear fruits, and some 30-fold, and 60, and some are hundreds. Or keep it and bear fruits with patience. The same story, yung the parable of the sower. Pero yung pagka-translate doon sa for gospel ay magkaiba. Ang word na ginamit naman dyan ay keep it. Kaya siya namunga kasi kinip niya yung salita ng Panginoon, yung Ebanghelyo. So yung una, naintindihan, tinanggap, and then keep it. Ano ibig sabihin ng keep it? Hold firmly so that something will not be snatched away. Panghawakan. Ang tawag natin dyan, stand. Mayroon ka bang stand? Standing for Jesus. Or stand up for Jesus. Marunong ka tumayo sa iyong pananampalataya sa Panginoong Isus. Ano ibig sabihin nun? Marunong kang ipaglaban ang iyong pananampalataya. Stand up for Jesus. Yun ang nangyari kay Noksing. Dahil naintindihan niya yung kanyang pananampalataya sa Panginoong Isus. Kahit nakamatayan niya ng buhay niya, pero sabi naman ng Panginoon, nanako naman siya, neither death or nor hindi makapaghiwalay sa atin or the things to come. So naintindihan ni Noksing kung ano yung pinanampalataya niya. Hold firmly. Sabi sa 1 Corinthians 15 verse 1, moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which you are received, and which you stand. Tinatayuan. Sa verse 2, by which you are saved, if you, what? Hold fast that word. Panghawakan. Which I preach to you unless you believe in vain. So, kailangan mong i-hold fast. Kailangan mong proteksyonan yung tinanggap mo. So, mayroon kang gagawin. That's discipleship. You need to grow in discipleship. Tama ba? Can you imagine yung baby na hindi pinapakain, walang nag-aalaga, anong mangyayari sa kanya? Malnourished. Di ba? Kaya pagdating ng bagyo ng buhay, siya yung unang nasasalanta. Siya yung maagang bumibigay. Di ba? Naalala niyo yung anak ni Kuya Kim?
Yung pangalan nun? Easy. Na sobrang, ang tawag doon? Mental health. Ano ba ang tawag doon? Yung unang stress, anxiety. Because of attack of social media. Nagpakamatay. Christian yun, ha? Bigat yun. Di ba? So, yun yung mga bagay na hindi niya nakikita sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi titimbangin mo yan pagdating ng araw. So, kailangan mo malaman yung future mo sa Panginoon. Sino ba yung pinaglilingkuran ko? Ano ba mayroon dito? Para hindi ka mature sa sobrang problema sa buhay. Hirap yun, Isip kasi ang tinitira sa atin. Pag bumigay ang ating isipan, bigay ang ating katawan. Pag sumurrender na yung isip mo, wala nang hope na nakikita. Wala na. Pero ang encouragement natin, ano bang encouragement natin? Bakit kailangan natin magpatuloy? Sige, pakibaba. The encouragement for a disciple. So, dapat ito ang nakikita natin. Ano yung story niyan? Si Peter ay may kausap na dyan. Ang Panginoon may kausap pala na, ang tawag doon? Batang mayaman. Yan, yun ang story niya pag tinakyat nyo sa taas. Batang mayaman. Tinatanong niya ang Panginoon, Panginoon, paano ba ako magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sabi niya, mahalin mo ang Diyos, mahalin mo ang iyong kapwa. Panginoon, nagawa ko na po yan Ang sabi ng Panginoon, ibenta mo lahat ng kayamanan mo at sumunod ka sa akin. Ano nangyari? Nalungkot yung binata at siya umalis sapagkat siya ay sobrang yaman. Yan lang nalungkot siya. Si Peter nagulat. Ang sabi ni Peter, Panginoon, we have left everything to follow you. What will then there be for us? Kasi ang bigat pala ng requirements para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Leave everything. Si Peter nagulat. Sabi niya, Panginoon, iniwan namin lahat Ano bang mayroon? Sabi niya, ano bang naghihintay sa amin, Panginoon? Anong sagot ng Panginoon kay Peter sa 28? Sabi diyan, Jesus said, to them, I will tell you the truth at the renewal of all things when the Son of Man sits on His glorious throne. You will have followed me, will sit on the 12 thrones, judging the 12 tribe of Israel. So 29, everyone who has left houses, brothers, sisters, or father or mother or children or fields for my sake, receive 100 times as much and will inherit eternal life. So dapat mayroon tayo tinitingnan ahead of us. Yung destination natin, saan pa papupuntang paglilingkod ko, ang pagiging follower ko kay Jesus Christ para hindi tayo mapagod. Kasi pag hindi mo nakikita yung dulo, bilang tao, talagang bibigay yung katawan mo, yung isip mo. Hindi, yung sacrifice mo ay wala. Hindi ka kaya mong mag-sacrifice. Why? Because hindi mo alam yung pupuntahan, anong mangyayari doon Bakit yung mga nanay, mga tatay nagsakripisyo? Para sa kabutihan ng kanilang mga anak. Future. So bakit tayo nagsasakripisyo bilang mga Kristiyano? Sa pagsunod sa Kanya. Unang-una dahil mahal tayo ng Panginoon. Kumbaga, binigyan niyang halaga ang buhay mo.
inalay niya ang buhay niya para sa iyo. Diba? At saka yung dulo nito. Saan ba papunta yung dulo nito? Ano bang mangyayari sa atin? Dapat naintindihan natin yung clear sa atin. Ano bang mangyayari pagdating ng araw? Well, pinaliwanag na ni Peter. Nakasama tayong maglilingkod or maghahari ng Panginoon. Kaya nga, dito pa lang sa lupa, tinitrain na tayo na maglingkod, maging leaders. Kasi one day, you will be a leaders. Paano na lang pag ikaw ay maging leaders tapos hindi mo alam ang gagawin? Kasi lagi kang absent sa Sunday school. Kaya tinitrain kayo dito eh. Kasi yung future nyo ay maglingkod sa kaharian ng Diyos. Nakuha nyo po? Di ba? Tinitrain kayo maging leaders. Di ba? Sabi riyan, Jesus said, I tell you the truth, the renewal of all these things, the Son of Man, His glorious throne, will follow me, will also sit on the 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. Kasama. Di ba, sabi sa, I think, Timothy, yung kasamang magtiis ng Panginoon ay kasama ding maghahari niya. So kasama sa paglilingkod natin ay pagsunod kay Kristo ay maka-experience tayo ng trials, persecution. Kasama yun eh. Tama ba? But we are also will experience His blessings habang tayo sumusunod sa Kanya. Sabi sa Biblia, yung mga pagsunod natin o pag-obey natin sa Panginoon, yan ay hindi nakakaligtaan ng Panginoon. Yan ay may blessing sa Kanya. Sabi ron, di ba? Hebrews 6 verse 10. Sabi riyan, God is not unjust. He will not forget your work and your love you have shown Him as you help His people and continue to help them. So yung mga bagay-bagay na ginagawa natin sa kapwa natin or tumutulong tayo sa ministry, hindi yan nakakalagtaan ng Panginoon. Huwag naman sana tumutulong ka kasi alam mong may kapalit. Hindi ganon. Dapat tumutulong ka dahil mahal mo ang Panginoon. Yung blessings, automatic yun eh. Pag tama yung purpose mo. Tama yung intention mo. Yung sabi ran, God is not unjust that He will forget your work and love you have shown Him as you help His people. So ang reason dapat ng pagtulong natin is to love. Work and love you have shown. Di ba? Mayroong pagbabala na sinasabi. Ngayon na yun naman na mangyari kapag hindi tayo nagpa-disciple. Ano lang tayo? Ang tawag doon? Zimbabwe. Zimbabwe. Ano naman ang mangyayari? Yan. The expense or high cost of not being a disciple. So ano mangyayari sa'yo pag hindi ka mag-disciple? Ang sabi doon sa Luke 14 verse 29, for if He lays the foundation, ang istorya nito ay yung ano din, yung pagsunod sa Panginoon, no? Yung cost of being a disciples. Nagtatayo ng bahay, tsaka tawag noon yung hindi pinag-aralan yung kalaban. Yan yung whole yung pinag-aralan nyo ata ito last week. Di ba? Yung responsive reading nyo last week. Yan. Sabi ron sa 29, for if He lays the foundation and is not able to finish it, everyone who sees it will ridicule Him. And 30,
Ayan, 30. Saying this fellow began to build, I was not able to finish. So, ibig sabihin, pag hindi natin tayo nagtuloy-tuloy sa pagiging disipulo ni Kristo, you will be ridiculed. Sabi riyan. Na nag-umpisa ka, tapos nawala ka, tapos bumalik. Pero dapat tuloy-tuloy ang pagsunod kay Kristo. Di ba? Hindi yung yung binasa natin kanina, laging nakatingin sa likuran. May mga inaalala. Yan, Ephesians 4:13. Sabi riyan, until we reach in unity in faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining the whole measures of the fullness of Christ. So pag hindi tayo nagtuloy-tuloy, hindi tayo lalago. Sabi riyan, we reach in unity of faith and to the knowledge of the Son of God and become mature. Yun ang purpose kasi natin, maging katulad ni Kristo. Ultimate, natin. Kaya tayo sumusunod sa Kanya. Maging kamukha. Kamukha ba? Iba-iba ang mukha. Tito kayo doon, karakter. Hindi yung physical na features. Karakter. Be like Christ. Diba? So pag hindi ka hindi ka nagpa-disciple, gusto mo lang kaligtasan, ligtas na ako eh. Parang mali ata yun no? Dapat ang byproduct ng kaligtasan ay marunong kang sumunod sa Panginoon. May submission dapat. Alright? Ephesians 4:14. Yung kasunod. Then you will not longer be infants, tossed back and forth by the waves and blown here and there and every wind of teaching and the cunning and craftiness of men in their deceitful scheme. So kapag hindi ka napag-disciple, di ka sumunod or ayaw mo magpa-disciple, madali ka madala ng turo. Na mga maling turo, sabi diyan. Di ba? Para kang infants pa din. Yan. Katulad dyan. Diyan. Tossed back and forth and blown here and there in every wind of teaching. Tama ba? Hindi ka lumago. Di ba? So, ganun mga kapatid, no? Ano ang magiging impact kapag tayo ay nagpaturo or nagpa-disciple? Maintindihan natin? Ano yung una? Naunawaan natin gaano kahalaga ang pagsunod kay Kristo. Na part ng pagsunod kay Kristo ay mga may problema talaga. Alright? Pangalawa, the result of being discipled. So namunga ka. Yun ang result. Nagkaroon ka rin ng disciples. Nagkaroon ka rin ng tinuturuan. Eh, paano, Pastor? Wala pa akong tinuturuan. Di magturo ka. Mag-disciple ka. Umpisahan mo na. Di ba? Ano yung pangatlo? Eh, pangalawa pala, lifelong journey. So, hindi pwede kapatid na magpahinga. Bawal magpahinga. Number 3 pala yung result. Number 4, encouragement. So, bakit ba kailangan natin magpatuloy? Sige, sa tingin nyo, bakit natin kailangan magpatuloy? Ha? Di ba kayo excited?
na malapit na dumating ang Panginoon? Di kayo excited? Di ba? Sana nga, mamaya na eh. Wag. Alam mo mga kapatid, bakit kinakabahan ka? Baka may maiwan kasi. Di ba? Nakuha nyo? Di ba? Ang pangako ng Panginoon, wala nang karamdaman. Di ba? Wala nang sakit ng tuhod. Di ba? Wala nang... Di ba? Ang tanong kung kasama ka. Yan ang mabigat. So siguraduhin natin. Di ba? Make sure na kasama tayo. Ang requirements lang naman, naintindihan mo kung anong ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Na siya'y namatay para sa'yo. Pag naunawaan natin yon, alright? Panglima, ano yung panglima? Yon. So, maaring hindi ka lumago, no? Maging bansot na Kristiyano. Malusog ka physically, pero yung pananampalataya natin ay bansot. Di bali, ligtas naman ako eh. The mere fact na sinasabi mong ligtas ka, kung ligtas ka, ay dapat may indikasyon. Ano ba yung mga indikasyon pag ligtas ka? Para sa ating conclusion. Dapat namumunga ka. Yan. What are the indication that you are a disciple of Christ? So sabi sa binasa natin kanina, John 15 verse 8, "This is to my Father's glory that you bear much fruits, showing yourselves to be my disciples." Yan. So the real acid test na sinasabi ay dapat mayroon kang bunga. Bukod sa bunga mo, mayroon ka dapat tinuturuan. Right? Ang sabi sa 2 Timothy 2 verse 2, "And the things that you have heard from me among many witnesses, commit this to faithful men who will be able to teach others also." So dapat mayroon kang tinuturuan. Di ba sabi ng Panginoon, "Go and make disciples, teaching them to obey all I have commanded you." It's a ending cycle. Na dapat ang isang iglesia o isang mananampalataya dapat nagtuturo, nagdi-disciple siya. Sa una, tinuturuan siya. Hindi naman sa lahat ng oras kayo tinuturuan. Dapat darating ang oras na kayo din naman ay nagtuturo na. Tama ba? Hindi yan, puti na yung buhok namin sa kakaturo sa inyo eh. Kami pa rin na nagtuturo. No, dapat hindi na. Dapat may papalit na sa amin kung hindi pa dumating ang Panginoon. Kayo naman ang sumakit ng ulo. Alright? So dapat excited tayo sa mga bagay na ito. Sa mga pangako ng Panginoon na malapit na siyang dumating. Dapat mag-igi tayo sa paglilingkod sa Kanya. Di ba? Dapat magbago ka na. Sabi mo nga sa katabi mo, magbago ka na. Mag-disciple ka na. Sapagkat malapit na dumating ang Panginoon. Di ba? Pag-aralan nyo maigi. Nasa internet naman yan. Nasa YouTube naman yan. Yung ginawa nilang signing ng mga bansa at saka ni Trump sa US, yan po ay nakalagay sa Bible. Peace Treaty na sinasabi. Research nyo po yan. Kahit sa YouTube, Peace Treaty. Yan ay nangyayari. So, we are heading into, sa dulo ng bahagi ng ating, na dapat na tayo. Mag-igi na. Maganda yung madatnan tayo ng Panginoon na naglilingkod sa Kanya. Kaysa madatnan tayo na kung saan-saan tayo. Tama ba? Di ba? Mayroon tayong prutas. O Panginoon, ito, disciple. Ako nag-share dito. Di ba? Ako nag-share ng gospel dito. Okay? Alright, let us pray. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Panginoon, salamat po sa pagkataon
na patuloy ni Nadia mo, kami po ay magkakaroon ng pagkataon na mag-aral lang yung salita. Tunay nga, Panginoon, na ang pagsunod sa inyo ay mayroon pong sakripisyo na sinasabi. Pero tunay nga, Panginoon, na ang nakikita namin, behind those sacrifice, behind those trials, behind those problems, ang sabi nyo sa inyong mga salita, Panginoon, kapag kayo po ay dumating, yan po ay mahigit na ang nakahanda sa amin kaysa sa mga bagay na nangyayari ngayon. Mas mahigit po yung nakahanda sa amin, Panginoon, or nakalaan sa amin sa iyong pong pagdating. Panginoon, nawa ang mga salitang ito ay magbigay sa amin ng encouragement na magpatuloy po na maglingkod sa inyo. Sumunod, Panginoon, sa inyo ng maayos. At patuloy pong kayo po ang aming tinitingnan, ang ehemplo na kung saan binigay niyo po ang iyong buhay sa amin para po kami magkaroon ng kaligtasan. Nawa maintindihan po namin, Panginoon, yung pong kaligtasan na yon sapagkat kapag hindi namin naintindihan, Panginoon, sayang po yung ginagawa namin dito. Nawa maintindihan namin by heart, by our minds, Panginoon, na we are truly saved sapagkat kayo po ay namatay para sa amin. Ginawa niyo po, Panginoon. Kayo po ang nagligtas sa amin, O Lord God. Salamat po. Pagpalaan niyo po ang bawat isa. Kasama dalangin sa matamis na Panginoong Panginoon Jesus. Amen. God bless everyone.